Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! 15 anyos na namaril sa eskwelahan sa Tacloban, sinampahan na ng patong-patong na reklamo, kabilang ang murder. Panawagan ng pamilya ng mga biktima, dapat managot din ang 14 anyos na gunman, lalo't siya ang pinaka nagpaputok. Unfair po talaga, ang reaction talagang galit. Kasi 14, wala pa po talaga siyang negligence. Nasa batas daw po yun. Kung hindi po mapapanagot ang bata, ang magulang. Hindi pwede. Hindi pwede? Hindi pwede. Dahil baka siya pa nga yung nakapatay dyan. Tapos wala. Sa Pulsa Video, ang grupo ng mga menor de edad na bantay sa lakay sa mga nakaparadang sasakyan para nakawan. Ang lasing na yan, pulis pa naman. Pero malapit ang nanutok ng baril sa Zamboanga del Norte. Ang lalaking tinutukan, bumawi ng sapat sabay takbo. At News 5 exclusive, babaeng nagbabalak daw tumakbong kapitan ng barangay sa Batangas, tinambangan. Lalaking may dalang itak at martilyo, walang awang inatake ang kanyang ex. Rene Baterbonia, inihatid na sa kanyang huling hantungan. Investigasyon patapos na raw at siguradong may makakasuang hindi bababa sa 10. Bagyong Francisco at Habagat, nagpapaulan sa Luzon at Visayas. Meron pang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang 15 anyos na binatilyong namaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City, Leyte. Bukod sa kanya, malalagot din daw ang may-ari ng mga baril na ginamit ng binatilyo at ang kasabwat niyang 14 anyos. Sa live mula sa Campo Crame, nasa frontline balitang yan, Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, anong kasong isasampa o sinampa laban sa 15 anyos na gunman at ano naman ang aksyon dun sa kanyang kasabwat? Bok, tanging ang 15 anyos lamang na sospek sa Tacloban shooting ang sinampahan ng reklamo ng PNP alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. 3 counts ng murder at 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang isinampa laban sa 15 anyos na si Alias Rod na sospek sa walang habas na pumamaril sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte. Habang ang 14 anyos na si Alias Nash ay sasailalim sa isang intervention program ayon sa mandato ng pamahalaan. Lunes nang mangyari ang pamamaril kung saan 3 ang namatay sa insidente. Pareho namang nagpositibo sa paraffin test ang 2 menor de edad. Yan ay matapos makitaan ng gunpowder residue sa kanang kamay ng mga ito. Nasa kustudiya sila ng local police at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod sa pananagutan sa batas ng mga sospek, iniimbestigahan ng mga otoridad ang pananagutan ng mga nagmamay-ari ng baril na ginamit ng 2 sospek. Unang napag-alaman na pagmamay-ari ng isang police staff sergeant na tiyahin ni Alias Nash ang ginamit niyang 9mm Glock pistol. Narilib sa pwesto at isinailalim sa restrictive custody ang nasabing pulis. Posible rin siyang maharap sa mga administratibong kaso. Habang ang caliber 38 revolver na ginamit ng 15 anyos na si Alias Rod, unang na-trace na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Ngunit nakita rin mula sa kanilang report na trace na ang baril ay nasa Bohol at hindi sa Tacloban. According to report and when they were asked the actual presence and or actual kung nasan yung baril, it was traced in another province, but not in Tacloban, in Bohol. In Bohol. And so it is now being investigated at malaman natin bakit 2 baril. Okay, and so it is the handiwork now of our investigators, backed up by the repository of firearms, particularly the Fed, the SOSIA, and the Civil Security Group. Isang baril daw na hindi registered, fake ang serial number. But the mere fact na nagkaroon ng access ang bata sa
sa baril, ang culpability dyan ay nasa kung sino man ang may-ari ng baril. Sa ngayon, nag-assign na ng mga pulis sa bawat eskwelahan para sa mas maigting na seguridad. Pero paglilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla, ipinagbabawal ang pagkapkap at pagbubukas sa bag ng mga estudyante. Hanggang labas lang din daw ng eskwelahan ang jurisdiction ng mga pulis. Pero ayon kay PNP Chief Nartates, maaari rin silang magbantay sa loob kung re-request ng pamunuan ng paaralan. Yung pulis natin naglilid doon, name it sa mga kwan. And that is one of police visibility and engaging. And sometimes we act as instructors, nagtuturo kami doon sa police upon request and or coordination with the school authorities. But basically, nandito tayo sa labas, except pag Monday kasi kausap na natin yun sila eh, 'di ba? Which is napakaganda ng resulta. We don't need to patrol inside campus. Inside the campus, no. The presence lang diyan, sinabi ko na nga kanina, is pagka nag-flag racing, tumutulong sila doon. Kasi nandoon sila sa labas eh. Idiniindi niya ang pangangailangan sa pagpapaigting sa police visibility at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng buong komunidad upang makamit ang kapayapaan at kaayusan sa mga paaralan. Nang matalakay naman ang pag-amyenda ng Juvenile Justice Law, ipinaubayan na ni PNP Chief Nartates sa mga mambabatas ang usapin. Basta't ang trabaho raw ng mga pulis ay sumunod at magpatupad ng batas at pigilan ang krimen. Ang yung batas ay nanggagaling mismo sa taong bayan. Okay? And ito ay niraratifika, ginagawa ng mga mambabatas na ating representante. Kung ano yung gusto ng ating mga tao at representante, we believe in the wisdom of these lawmakers kung anong i-implement natin. Ngunit para kay Secretary Remulla, pabor siya sa pag-amyenda sa batas na ito. Ang nakita namin defect sa aming pag-aaral, ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede i-charge. So we're going to review with Congress. Bok, patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan, ngunit ang purpose daw nito ay hindi para hanapin ang fault, ngunit upang mas ma-improve ang kanilang security operations at koordinasyon sa mga stakeholders upang masiguro na hindi na maulit ang kagayang insidente. Bok? Jazz, nabanggit ba kung alin sa dalawang baril yung tinutukoy na hindi rehistrado? Yes, Cheryl, no, nabanggit na itong 38 caliber na revolver na ginamit ng 15 anyos na si alias Ron, ang sinasabing merong peking serial number at posibleng dalawa nga yung na-trace at ayon nga kay PNP Chief Nartates kanina na ang alam nila ay nasa Tacloban itong baril, ngunit nakitang nasa Bohol. Ngunit sa ngayon ay inaalam pa yan at patuloy yung investigasyon kaugnay ng panibagong finding na yan. Cheryl. Yung mga magulang ba ng mga batang namaril, balak din sampahan ng reklamo at anong pwedeng ikaso sa kanila? Cheryl, no, batay sa panayam din natin kay ILG Secretary John Vic Remulla, sa ngayon ay hindi pa raw nila yan masisiguro dahil nga hindi pa kumpleto ang kanilang case investigation. Pero sa ngayon ay kanilang pinitignan yung responsibilidad ng may-ari ng baril dahil nga ang kanilang tinitignan paano nakuha nitong mga bata, paano sila nagka-access at syempre nakikita nila yung posibleng negligence nga mula doon sa mga nagmamay-ari ng baril. At kagaya nga ng mga naunang ulat ay itong may-ari ng baril na 9mm Glock pistol mula ay sa PSSG ng tiyahin ng isang suspect ay napanagot na siya ay na-relieve na sa kanyang duty at siya ay nasa pailalim na rin sa batas. Ngunit sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang posibleng kaso dito sa mga magulang, ngunit tinitignan na rin daw yan ng kapulisan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Unfair o hindi patas na hindi mananagot ang 14 anyos na namaril sa Tacloban. Lalo't siya pa naman ang higit 30 beses nagpaputok ng baril. Sa kabila niyan, may tiniyak ang DSWD sa pamilya ng mga biktima. Live mula sa Tacloban, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer April Cuesta. April, anong update dyan? Cheryl, kaninang umaga, personal na bumisita si Vice President Sara Duterte para makiramay sa 3 biktima ng school shooting.
Gayun din si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Naghatid naman ng tulong ang DSWD kasama ni Secretary Rex Gatchalian na tiniyak na mapapanagutan ng 2 menor de edad ang nangyaring pamamaril. Kung alam ko lang na ganyan mangyayari, di ko na pinapasok siya. Napahagulgulo na lang ang inang si Ariet Daso nang makausap ng News 5. Hindi niya kasi akalain na ang pumasok lang niyang anak sa school paglalamayan na niya ngayon. Ang anak ni Ariet, ang grade 9 student na si Ayesha Nicole Daso. Isa sa 3 nasawi sa pamamaril ng 2 estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Nakunan siya ng video habang buhat-buhat sa labas ng eskwelahan matapos matamaan ng bala ng baril. Papuntang school, may nagano na sa kanya, kuya, si Daso, natamaan daw dito. Tapos di na sa ospital na siya namin na wala na. Kwento pa ni Ariet, hindi nila naabutan sa school ang anak dahil may nagdala na kay Nicole sa ospital. Ang tanging impormasyon lang na meron sila ay tinamaan ito sa pamamaril. 4 na ospital daw ang pinuntahan nila para hanapin si Nicole. Dead on arrival si Nicole matapos tamaan ng bala sa tagiliran na tumagos sa kanyang puso. Kasabay niyang naglahong parang bula ang pangarap na maging isang pulis. Iya lagi ko, sugat lang. Pulis, tapos mapalit pa ko, mapibili pa daw siya ng bike. Kaya panawagan ng ina ni Nicole, hustisya. Hindi lang daw ang 15 anyos na gunman ang dapat makasuhan, kundi pati ang 14 anyos na nagpaputok ng baril na higit 30 beses. Pwede, dahil baka siya pa nga yung nakapatay dyan. Tapos wala. Kung pwede lang. Siya sana yung nandyan. Hindi na yan. Bata, ano ba yan? Ano ba siya nga? Pag-iisip niya nga magsuga niya, madali ang hustisya para sa mga biktima, sa anak ko, sa mga napatay niya, na mga nasugatan, sa mga estudyante na natrauma. Ganyan din ang panawagan ng ina ng nasawing grade 10 student na si Chris Lawrence. Ang estudyanteng hinarangan ng pinto ng classroom para di makapasok ang gunman. Unfair po talaga, ang reaction talagang galit. Kasi 14, wala pa po talaga siyang negligent. Nasa batas daw po yun. Kung hindi po mapapanagot ang bata, ang magulang. Ang magulang po. Kasi sa kanila po nanggaling yung natutunan ng bata na paano bumaril. Paano po nakuha ng bata ang baril. Kasi kung tinago po nila yan, hindi po yan makukuha ng bata. Kung talagang sinafety po nila yung mga mga gun po nila. Sa ilalim kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act, ibig sabihin walang pananagutan sa batas ang mga edad na 15 pababa na nakagawa ng krimen. Hindi makakasuhan itong 14 anyos na sospek dahil exempted siya sa pananagutan sa ilalim ng batas. Pero hindi ibig sabihin niyan ay malaya na siya. Isa sa ilalim ang 14 anyos na gunman sa intervention at rehabilitation programs dahil sa bigat ng kanyang ginawa. Kanina, bumisita nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga biktima. Tiniyak niyang pananagutan ng 2 menor de edad ang nangyaring pamamaril. Malaking bahagi ng dalamhati ng pamilya ay yung sa usapin ng legal. Inassure ko sila na yung 2 suspect or yung 2 assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD. Nasa isang facility na natin, and I assure them that. Pag inassure ko sila, then at least alam nila, may peace of mind sila na hindi lang yung parang walang nangyari. Siniguro rin niyang hindi lang basta financial assistance ang ibibigay na tulong, kundi pati na grief at trauma counseling at iba pang psychosocial interventions para matulungan ang mga pamilya at biktima, kabilang dyan ang paaralan at mga residente sa Tacloban. Yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil hindi mo wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community.
Bukod sa DSWD, personal ding bumisita kaninang umaga si Vice President Sara Duterte. Nakiramay siya at nagpaabot din ng tulong sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi. Kagabi naman, dumalaw din si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Cheryl, magsasagawa ng motu proprio investigation o sariling investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR sa insidenteng pamamaril ng 2 estudyante para raw matiyak na maprotektahan ang karapatan ng lahat ng panig, ang biktima, ang pamilya at 2 namaril na estudyante. Nanawagan din ang ahensya sa DepEd, PNP, LGU at na-reviewin ang school safety protocols ng mga paaralan. Cheryl? April, bukod nga dito sa mga biktima, paano rin ngayon yung magiging sitwasyon sa mga estudyante ng San Jose National High School? May update na ba sa mga pasok ng mga bata? Sa ngayon, Cheryl, wala pa ring pasok ang mga kabataan. Ang iba, kahapon, kumuha na sila ng iniisa-isa nilang kunin ang kanilang mga gamit na naiwan. Kasi mostly ng mga estudyante, naiwan ang kanilang mga gamit after ng incident. Hanggang kanina, marami pa ring mga estudyante ang kumukuha ng kanilang mga bag. Hanggang ngayon, wala pa pong statement ang DepEd Tacloban City kung kailan mag-uumpisa ang klase. Maraming salamat, April Cuesta. Isa na namang insidente ng karahasan, sangkot ang mga estudyante, sugatan ng isang grade 9 student sa Negros Occidental matapos ang saksakin ng kanyang kaeskwela. Nangyaring insidente sa labas ng Julio Ledesma National High School sa San Carlos City habang pauwi ang biktima at isa niyang kasama. Ayon sa pulisya, nagtama ng sugat sa kaliwang bahagi ng tiyan ang biktima. Naitakbo siya sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Dati na raw may alitan ng grupo ng 2. Agad na naaresto ang 17 anyos na suspect. Na-turnover na siya sa DSWD. Sabi ng DepEd sa San Carlos City na bagong insidente ay pinagbigay alam ng biktima ang kanyang pag-aalala na sa isang posibleng banta. Pero bago pa raw nagkaroon ng pag-uusap ay na-dismiss na ang klase. Naikting na ng eskwelahan ang kanilang seguridad at nagsagawa sila ng debriefing. Hinihimok din ng DepEd ang mga magulang na kausapin ang kanilang mga anak. Malapitang nanutok ng baril ang isang lasing na pulis sa Zamboanga del Norte. Ang lalaking tinakot niya nakabawi ng sapak sa pulis saka biglang pumaripas ng takbo. Narito ang Frontline Report. Kuha sa CCTV na ito ang 2 lalaki sa tapat ng isang tindahan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte nitong linggo ng gabi. Maya-maya lang, biglang dumating ang susuray-suray na lalaking si alias Lino at agad niyang binunot ang baril sa kanyang pantalon. Nilagyan niya pa ito ng magazine at nang ikinasa, kinumpronta nito ang lalaking umupo na si alias Jose. E-exit na sana ang nakaputing t-shirt na lalaki pero bumalik pa siya para sana umawat. Tuloy lang sa pag-uusap ang dalawa. Hanggang sa tinutukan na ni Lino ng baril sa ulo si Jose. Wala pang 1 minuto, sinabunutan din niya ito at tinutukan ulit. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa nahulog na sa upuan si Jose. Maya-maya lang din, isinukbit ulit ni Lino ang baril pero sumisigaw pa rin siya sa galit. Habang lumapit na ang isang babae para umawat, lumayo sandali ang suspect para umihi. Pero sinundan siya ni Jose at inundayan ng suntok, saka umiskapo. Knockout tuloy si Lino na napag-alamang isa palang police corporal. Sa investigasyon, tinanong lang daw ni Jose kung nasaan ang kaibigan niyang kainuman ni Lino. Pero bunsod umano ng kalasingan, nagalit na lang daw ito sa kanya. Dahil sa nangyari, sinibak na raw ang pulis sa Sapang Dalaga Municipal Police Station sa Misamis Occidental, kung saan ito nakadistino. Nakumpiskahan na ng baril at nasampahan na rin ng reklamong kriminal. As per recent information na natanggap natin, nakapag-file po ng kasong grave threat ang ating Dapitan City Police Station sa prosecutor's office po ng Dapitan City. Ang viral video na yan, nakarating na rin sa NAPOLCOM. Mariing kinundina ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan ang mga naging aksyon ng pulis. Hindi raw katanggap-tanggap ang irresponsableng ginawa nito.
Kawalan daw ito ng professionalism at disiplina. Kaya naman, nakipag-ugnayan na ang NAPOLCOM sa PNP para magtuloy-tuloy ang kaso. Iniimbestigahan na rin ng NAPOLCOM ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Hindi sinasadyang nabaril ng isang lalaki ang kanyang sarili sa isang bar sa Malabon City. Pero imbes na sa ospital, sa kulungan na lamang siya ngayon magpapagaling. Alamin kung bakit sa Frontline Report ni Carol De Asa. Sa kulungan na nagpalipas ng amat sang lalaking ito matapos sa aksidenteng mabaril ang sarili sa Malabon City. Ayon sa rumesponding barangay, duguan na ang lalaki nang madatnan sa isang bar. Aksidente kasing pumutok ang dala niyang baril habang nakikipag-inuman. Ay, nadinig lang po namin yung putok. Kaya na alarma kami, kala namin may pumutok na gulong, ganyan. Nakita na namin marami ng responde na kaya pumunta na rin kami. Kasama noon na nag-happy-happy ng 28 anyos na si alias Ochi ang kanyang dating mga katrabaho. Aminado siyang may amats na noon at laking gulat daw niya nang biglang pumutok ang baril habang kinakalikot niya ito. Bigla akong pumutok pagising ko po, nasa ambulansya na ako Ginagamit na po yung sugat ko Nakainom po kasi ko hindi ko po alam. Sa pool ng bala ang kanyang kaliwang kamay na tumagos sa kanyang hita. Agad rumisponde ang mga otoridad matapos makatanggap ng tawag. Dinala agad si Ochi sa Tondo Medical Center. Yung nga lang, napag-alamang walang lisensya ang dala niyang baril. Nag-request kami sa NCRC issue ng verification, record verification ng suspect. At yun nga, lumabas sa record nga na siya ay no license firearm holder. Nabili ko lang po yun sa tao. Tapos, pang protection lang sana kasi maraming yung nawawala ng mga motor, ganun. Ayun lang po talaga yung mali ko doon kasi hindi license. Nakaharap tuloy si Ochi sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Inilibing na ang basketballistang si Rene Baterbonia. Sa kabila niyan, patuloy ang paghahanap ng hustisya ng kanyang pamilya. Ayon sa PNP, hindi bababa sa 10 ang siguradong kakasuhan. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Bangun, please! Bangun! Please, bangun! Bumuhos ang luha ng mga kaanak ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia o kilala bilang Bobet sa kanyang libing sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Ang ina ni Bobet na si Nanay Rovilyn humagulgol ng isara na ang kabaong ni Bobet. Pasado alas 11 ng umaga nang ipinasok na sa nicho ang kabaong ni Rene para sa kanyang huling hantungan. Si Bobet ang kaunang-unahang inilibing sa naturang sementeryo. Ang mga tagahanga naman ng basketballista nalungkot din sa sinapit ng kanilang idol. Kagaya ng pamilya ni Bobet, hustisya ang kanilang panawagan. Senpes unta matagaan og hustisya ang pagkamatay ni Kuya Rene. Looy pud ba? Dapat yung tagaan siya hustisya kay kanang ang iyang mga pangarap gani isir morag na puto lang yung pangarap sa iyang pamilya mo nang. Dumalo rin si Senator Robin Padilla at kanyang kapatid na si Bibi Gandanghari sa libing ni Baterbonia. Nasa libing din ang mga teammate ni Rene sa Ateneo de Davao Senior High School. Pag-uusapan pa rin ng pamilya Baterbonia kung ano ang kanilang susunod na hakbang para makamit ang hustisya ngayong nailibing na si Bobet. Ayon naman sa PNP-CIDG, huling 2 araw na ng kanilang investigasyon kaugnay sa pagkalunod ni Baterbonia at teammate itong si Divine Adeli. Kaninang umaga, dumating sa tanggapan ng PNP-CIDG ang 3 dating manlalaro ng Ateneo Basketball Team at ang Ateneo de Manila University President na si Father Roberto Bobby Yap. Ilan sila sa mga personalidad na hinihintay na magbigay ng salaysay.
Nakatakdang isumite ng CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon sa Biyernes. Sa ngayon, halos 100 individual ang kanilang nakausap habang nasa 1,002 pahina na ang testimonya na kanilang nakalap. Muling binanggit ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na may mga makakasuhan dahil sa pagkamatay ng 2 student athlete. Basta we have a case and it's up to the prosecution to file case. Against how many persons? We are counting about more or less about 11 or 10. Kahapon, nagsagawa rin ang CIDG ng crime scene reconstruction sa Dipakulaw, Aurora. Dito, kanilang sinukat ang eksaktong kalagayan at level ng tubig noong mangyari ang insidente. Inassess rin ang posisyon ni na Adili, Baterbonia, mga player at mga coaching staff nang mangyari ang trahedya. Ginawa ito sa pamamagitan ng cross-referencing sa CCTV footage at testimonyang nakuha mula sa mga players, coaches at mga witness. It is of course backed up by technical and testimonies of witnesses at kung sino yung mga nandun and kung sino yung mga nakakaalam po anong tunay na nangyari. And then that would be wrap up at malapit na tayong magkaroon ng ating conclusion and recommendations. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nakatakdang kasuhan ng NBI si dating Congressman Mike Defensor. Lumalabas sa investigasyon ng ahensya na may direktang koneksyon daw si Defensor sa umunoy human trafficking sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. April 21, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 50 kababaihan na biktima umano ng sexual exploitation mula sa sinalakay na KTV bar at hotel sa Pasig. Napag-alamang asawa at anak ni dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang nagpapatakbo umano sa mga establishmento. Kalaunan, sinampahan sila ng reklamong qualified human trafficking. Pero sa pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI, lumalabas na dawit din si Mike Defensor sa iligal na operasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Defensor ang chairman ng korporasyon na may-ari ng commercial complex na kinatitirikan ng KTV bar at hotel ng kanyang asawa. Lumalabas sa pagsusuri ng NBI na may mga tagong lagusan gaya ng mga pintuan at hagdanan na kumukonekta sa hotel at KTV bar para magbigay daan sa sex trafficking activities. Mula sa ground floor kung saan matatagpuan ang KTV bar, dinadala ang mga parokyano kasama ng mga biktima sa second floor ng gusali kung saan ang hotel. Ang mga pagbabago raw na ito sa disenyo at floor plan na ikinumpara ng NBI sa orihinal na blueprint ng gusali ay walang pahintulot at paglabag sa building code. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. Lumalabas din sa orihinal na floor plan na may naka-reserve na kwarto para kay Defensor sa mismong KTV bar, ayon kay Matibag. Tapos makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay po yan sa plano, sa blueprint. May nakalagay na Mike Office. Iginiit ni Matibag na hindi pamumulitika ang reklamo nila laban kay Defensor. Malakas daw ang ebidensya ng NBI laban sa dating kongresista. Non-bailable o walang piyansa ang qualified human trafficking. Sa isang video message, tinawag naman na pamumulitika ni Defensor ang reklamo. Anya, bakit hindi imbestigahan ng ahensya ang mga tunay na katiwalian sa halip na gamitin ito para sa mga personal na agenda? Binigyang diin ni Defensor na ang human trafficking ay isang seryosong krimen. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to
marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang ng imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Bukod kay Defensor, kakasuhan din ng NBI ang isa pa niyang anak na tumatayo namang corporate secretary. Dawit din sa mga kakasuhan si Lawrence Tan, ang pangulo ng Wakwak Golf and Country Club na naabutan sa sinalakay na KTV bar. Wala pang pahayag kaugnay dyan si Tan. Sa Biyernes, formal na isasampa ng NBI ang reklamong qualified human trafficking laban sa dating kongresista na si Mike Defensor. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinabubuksan ng House Prosecution Panel ang box na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte. Pwede raw kasi itong magamit sa paglilitis sa bise kaugnay sa kanyang umano'y di maipaliwanag na yaman. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. When will be the right time to see the contents of this box? Para sa prosekusyon, ngayon na ang tamang panahon para buksan ang box na yan. Kanina, formal na hiniling ng prosecution team na payagan ng impeachment court ang pagbubukas ng sinasabing BIR box. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Unang inilabas ang box sa Kamara ng dinggin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang laman nito ang tax records ng bise at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio na posibleng magamit sa impeachment complaint na may kaugnayan di umano sa unexplained wealth. Pero hindi ito binuksan noon dahil sa issue ng confidentiality base sa National Internal Revenue Code. Kung sakali, ito ang unang beses na makikita ng prosekusyon ang laman nito. Nakaseal pa ang nasabing box ng dalhin sa Senado. So sa tingin namin, that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon. Ayon kay House Prosecutor Laila de Lima, hihintayin nila ang desisyon ng impeachment court at komento ng defense team dahil kailangan magkasundo ang kanilang mga kampo. Yes, if possible. If feasible, if possible, kung makahabol pa bago matapos talaga yung pre-trial at bago mag-issue ng pre-trial order para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga content. Wala pang direktang sagot dyan ang kampo ni VP Sara. Pinag-aaralan pa raw nila ito. Ang sigurado sa ngayon ay hindi sila magiging dahilan ng anumang delay sa paggulong ng impeachment trial. The defense, is composed of reasonable lawyers. So lahat naman po hindi naman po tayo magiging cause of any delay or magbablock ng kung ano man kung naayon naman sa batas yun. Ayon naman mismo sa Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug, tanging ang impeachment court lamang ang makakapagdesisyon sa nasabing manifestation. Kasi hindi pa nagko-convene yung impeachment court, tapos may manifestation na buksan yung BIR box. Kailangan ba mag-convene muna sa impeachment court bago desisyonan yung pagbubukas ng box? Again, there's no set and definite rule for that. But it's something that I would need to discuss with the Senate President. They will decide before the convening or they will wait for the convening. It's an open question right now. Until the impeachment court decides on it, it's not a part of the evidence. Not yet. Giit naman ni Senate Secretary Attorney Bantug, ayaw niyang pangunahan kung anuman ang magiging desisyon ng impeachment court sa request na pabuksan ang naturang BIR box. Pero kung sakasakali na hindi yan umabot sa pre-trial conference na dapat matapos na ngayong linggo, pwede naman daw markahan ang naturang mga ebidensya sa mismong paglilitis o trial proper na. Sa orihinal na kalendaryo ng impeachment court, dapat ay makapaglabas na ng pre-trial order bukas June 25. Laman ng pre-trial order ang summation ng pre-trial conference, schedule at mismong direksyon ng paglilitis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. I will pray. No, I'm hoping matapos bukas. Worst case, we finish on Friday. Sabi ko kanina, ang ano ko sana is that at least sana ma-save ko yung Saturday for housekeeping, no? Meaning
court management matters, because there are also some other matters that would need the attention of the impeachment court. Oras na matapos ang pre-trial conference ngayong linggo, inaasahang ilalabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes sa susunod na linggo. Matapos yan ay bibigyan ng 3 araw ang prosecution at defense teams para magkomento. Kaya ang tanong, hindi ba mauusog ang July 6 na target date para sa pagsisimula ng paglilitis ng bise? At this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Tight but not impossible. Sabi ng parehas na kampo ng prosecution at defense, ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang pagmamarka ng mga ebidensya. At mas mabilis nga raw ang proseso ngayong araw dahil dinagdagan ng marking stations at aabot na hanggang alas 7 ng gabi ang kanilang trabaho imbis na alas 5 ng hapon. Wala pa rin daw diskusyon ng ibang petsa bukod sa July 6 na simula ng impeachment trial. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kahit magkalaban noon sa politika, hindi raw bulag at hindi naninira si Naga City Mayor Leni Robredo, ayon po yan sa Malacanang. Hindi raw siya gaya ng ibang tao na banat ng banat sa administrasyon at nagpapanggap pa na lingkod bayan. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Yan ang pahabol ni Palace Press Officer Claire Castro bago matapos ang Malacanang press briefing kahapon. Pinuri ng palasyo ang dating vice-presidente at dating kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapresidente noong 2022 elections na si Naga City Mayor Leni Robredo. Sa kabila kasi niyan, trabaho raw ang inaatupag nito at hindi inuuna ang politika. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Sa isang interview kay Robredo, nagpasalamat siya sa administrasyon dahil sa agresibong programa para sa mga pabahay. Giit pa ni Robredo, tila ngayon lang ito nangyari. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Matatandaang si Robredo ang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung si Mayor Leni pinasalamatan at pinuri ng Malacanang, meron namang pinatutsadahan. Walang hatakan pababa o siraan, kundi puspusang trabaho lang para sa bayan. Kaya huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro paninira lang ang ginagawa at pilit binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyernong ito ay nagtatrabaho, naglilingkod at hindi nagbabakasyon lang. Natanong din ng palasyo tungkol sa ibinidang accomplishment report ni Vice President Sara Duterte. Sagot ni Yuse Castro. Okay. Noted. Tuloy-tuloy ang mga proyekto ng gobyerno. Bukod sa mga pabahay sa Naga City, nagtutulungan din ng DPWH at lokal na pamahalaan doon para magkaroon ng mga kalsadang commuter-friendly. Dahil dyan, direktang nag-uusap sina DPWH Secretary Vince Dizon at Mayor Leni. Sa kabila nito, may mga nang-iintriga na baka politika lang yan. Sagot ni Dizon. Trabaho lang yan. You know, we have to support all our mayors, including Mayor Leni. All out ang bibigyan natin support sa Naga, sa Maynila, sa QC, sa Pasig, sa Davao, sa lahat. Cebu, lahat. Kasi tao yan eh. Lahat naman tayo Pilipino. Nauna namang sinabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position sa 2028 elections. Pero kahit ganyan na ang sinabi ng alkalde, ang Liberal Party naghahanda pa rin daw na para bang tatakbo ulit sa pagkapangulo si Robredo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules.
Personal na nakiramay ang aktres na si Carla Estrada sa mga pamilyang naulila sa Tacloban school shooting. Sa kanya nga pong post, ipinaabot ng TV host actress ang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Anya, walang sapat na salita para maibsan ang sakit na pinagdaraanan ng mga naulila. Bilang Taclobanon, kinundena rin po niya ang mga nangyaring pamamaril. Nanawagan din siya ng agarang hakbang para mapanatili ang seguridad sa mga komunidad. Ito pa nga, walang humpay ang pag-arangkada dito sa TV5 Primetime Primera ng Sigabo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Sabi nga po ng mga manonood at kapwa niya artista, ang bawat eksena, tatak Coco Magic talaga. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mabili na kayo. Gagawa nila ko, hindi pwedeng kukupat-kupat. Mula sa cinematography, linyahan sa mga eksena, world building ng gininto ang lupa, at long hair ni Coco. Sigabo Fever is here. Sa episode 2, pumaldo na naman si Coco sa halos kalahating milyong concurrent views online at sa TV. Hinangaan ng fans sa mga pelikulang quality ng programa. At ano ito? Kalalabas pa lang ni Gabo sa preso, pero mukhang sinubok na agad siya ng tadhana. Kung talagang matapang ka, harapin mo daw si Django. Hot topic din ang pagbabalik ng soft drink beauties na sina Sarcy Emmanuel bilang Priscilla, Deborah Son as Rosana, Mirna Castillo bilang Joyce, at Mirna Manibog bilang Diana. Nagbabalik din sa telebisyon ang hari ng Ting Ting trend na si Eruption. Siya si Bullet na kasamahan ng karakter ni Julia Montes as Sam. Si Eruption, na witness first-hand ang tinatawag na Coco Magic. Yung magic na yan just comes up, just like the script. Okay, ito yung sasabihin mo, ito yung sasabihin mo. Minsan wala yung script talaga. Because he feels it. When he feels it on set na parang kulang o parang kailangan may dagdag, he'll say it straight up. And you have to be ready. Basta kami, super ready na sa Sigabo. Gabi-gabi yan pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, sapul sa CCTV, babaeng natilyo sa katinagan ng kanyang ex. Buntis na may tuberculosis, umabot na sa 4 na milyong piso ang hospital bill. At bagyong Francisco, inaasang lalabas ng PAR bukas habang isa pang bagyo namataan. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umandusay sa gilid ng kalsada sa Batangas ang isang babae matapos pagtatagain at hampasin ng martilyo. Suspect sa krimen ang dating ka-live-in ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng motorsiklong ito sa Barangay Santor, Tanawan sa Batangas. Pagbaba ng angkas na babae, isang lalaki ang biglang sumulpot. Hinabol ang babae at hinataw ito ng martilyo. Ang rider sumibat na. Makikita ulit ang babae na napaupo na sa gilid ng kalsada habang hinahataw pa rin ng lalaki na bukod sa martilyo ay may hawak ding itak. Halinhinan niyang tinaga at pinukpok ang biktima. Ilan saglit lang ay tuluyan ng umandusay ang babae sa kalsada. Nang makitang hindi na gumagalaw ang biktima, sumibat na rin ang sospek. Sa investigasyon ng mga pulis, dating kinakasama ng sospek ang biktima. Galing sa birthday party ang biktima at inihatid pa uwi ng babaeng rider na kaibigan nito. Inabangan daw talaga ng sospek na si Elias Rodel ang kanyang ex malapit sa bahay nito.
Ayon sa mga pulis, posibleng may pinagseselosan ng suspect na bagong karelasyon ng biktima. This incident is a crime of passion. So, yung perpetrator, yung suspect, is yung kanyang live-in partner na they separated for almost a week. We're still trying to figure out kung ano yung deep causes kung na nag-udyok, na nakapag-decide itong taong ito, itong ating suspect, si Elias Rodel, para gawin itong isang karumal-dumal na kriminal. Nasa kritikal na kondisyon ngayon ang biktima matapos magtamo ng mga sugat sa ulo at katawan. Patuloy naman ang pagtugi sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. May mga tama ng barel at wala ng buhay ng matagpuan ng isang binata sa isang talahiban sa Bukidnon. Ang motibo sa krimen, posibleng pagnanakaw o pagkakasangkot umano nito sa illegal na droga. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Kayla Makantan. Pasado alas 7 ng umaga noong 22 ng Hunyo, nirespondihan ng mga otoridad ang report sa nadiskubring bangkay sa masukal na bahagi ng Barangay Malinaw, Kalilangan. Kinilalang bangkay na si Raymark J. Giliano, 19 anyos. Residente siya ng Talakag na 1 oras na biyahe ang layo kung saan nakita ang kanyang labi na may marka ng mga tama ng bala. Right back portion, upper right back portion. Request namin og sukos para mabalaan gyud kung unsa gyud cause of death niya. Ongoing pang investigation. Isang basyo ng bala at 4 na bala ng caliber 9mm na baril ang na-recover ng Bukidnon Provincial Forensic Unit, pero kinukumpirma pa kung doon pinatay ang binata o itinapon lang ang bangkay niya sa lugar. Ilang motibo na rin umano ang kanilang tinitignan. Isa ay posibleng may kinalaman umano sa pagnanakaw at ikalawa ay ang pagkakasangkot sa illegal na droga. Patuloy ang hot pursuit operation at pangangalap ng ebidensya. Hinihikayat din nila ang mga may mga nalalaman sa insidente na lumapit at makipagtulungan. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po ang unti-unting paghina nito pong bagyong Francisco habang unti-unti na rin pong lumalayo sa ating landmass o kalupaan. Ang bagyong Francisco po ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa. Pero ito ay may taglay na lakas na hangin na lamang na nasa 130 km per hour. Possibility na magsabay ang dalawang bagyo na ito sa loob ng ating par, pero meron din po possibility na maunang makalabas. Ito pong bagyong Francisco dito po sa ating area of responsibility. Ito pong tatawagin natin bagyong Eduardo ay hindi natin inaasang maglandfall o tumama sa lupa or makaapekto sa anumang bahagi nating bansa. Yan po ay makikiraan lamang dito sa kanto ng ating area of responsibility at lalabas din agad sa darating na Sabado sa ating area of responsibility. At ito pong ang dalawang bagyo na ito ay nagpapalakas pa rin po ng ating habagat o southwest monsoon na siya pong nakaka-apekto sa malaking bahagi nating bansa. Magpapatuloy pa po yan in the next 2 to 3 days. Dahil dyan, ayon sa pinakahuling rainfall advisory ng Pag-asa, meron tayong inaasang 50 to 100 millimeters na mga pagulan. Ito po yung ating mga moderate at kung minsan heavy rains. Ito po yung ating mga concentration ng malalakas na pagulan para po sa outer bands ng bagyong Francisco, diyan po sa areas ng Batanes at Cagayan. Samantalang para naman po sa epekto ng habagat, possible po yung ating mga
moderate to heavy rains sa areas po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro, maging dito sa Antique at kasama na rin po dyan ang Palawan. Ang natitirang bahagi naman ng Mimaropa, Western Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Central Luzon at malaking bahagi ng Northern Luzon ay patuloy pong makakaranas ng maulap na panahon at posible rin po yung paminsan-minsan kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms dahil po yan sa epekto ng habagat. Dito sa Metro Manila, ganun din po ang ating aasahang panahon. Maulap po ang panahon natin sa maghapon at meron tayong tsansa ng mga pagulan anumang oras sa maghapon. Kaya sa may mga lakad bukas, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At mag-ready rin po tayo sa minsang mahangin na conditions o yung ating breezy conditions dahil po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. At again, magpapatuloy po ang epekto ng ating habagat kahit makalabas na po ang Bagyong Francisco sa ating area of responsibility hanggang sa darating na weekend na po yan. Kaya pagandaan din po natin yan, mga kapatid. Ayan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Masusubok na mamaya ang tandem nina Alex Ayala at tennis legend Venus Williams para sa doubles ng Berlin Open. Sa isang panayam, sinabi ni Alex na isa itong malaking karangalan para sa kanya. Lalo't nanalo na si Williams ng 7 Grand Slam titles at minsan na rin nag-number 1 sa world rankings. Unang makakatapat ng Alex-Venus tandem sina Australian player Alexandra Osborne at American player Catherine Harrison mamayang alas 10 ng gabi. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may bagong milestone ang Manila's Finest. Matapos nga ang Metro Manila Film Festival run, ipalalabas naman ang pelikula sa New York sa Amerika para sa international premiere nito. Kabilang nga po ang Manila's Finest sa mga pelikulang mapapanood sa New York Asian Film Festival. Pinagbidahan yan ni Piolo Pascual at Enrique Hill at sa direksyon naman ni Cannes-winning filmmaker Raymond Red. Produced by Spring Films at MQuest Ventures, umani ang Manila's Finest ng 8 parangal sa 51st MMFF, kabilang na ang 3rd Best Picture Award. Susunod sa Pulsa CCTV, grupo ng kabataan sa Cavite, pinupuntirya ang mga nakaparadang sasakyan. Isa pang sa Pulsa video, trend sa Mexico sumabog. At rising content creator na si Lance, hindi pinalagpas sa mga nambabastos sa kanya online. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Pulsa video, ang grupo ng kabataan na sinisilip ang ilang nakaparadang kotse sa Tanza, Cavite. Ang motibo, nakawan ng matitsempuang nakabukas na sasakyan. Nartong Frontline Report. Sa kuha ng CCTV, aakalain mong normal lang na naglalakad sa gilid ng kalsada ang minor de edad na yan. Sa kabilang parte ng kalsada, kita ang 3 pang naglalakad na kabataan na patingin-tingin sa paligid. Maya-maya pa, dumiretso ang isa sa kanila sa nakaparadang sasakyan at tila sinilip ang loob nito. Hindi hagip sa video, pero tinignan niya rin daw kung bukas ang kotse. Nang walang mapala, naglakad ulit ito palayo. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ulit ang binatilyong nakaitim na sumisilip sa isa pang nakaparadang sasakyan. Nang wala ulit mapala, nagpatuloy ang grupo sa paghahanap ng iba pang mapupuntiryang sasakyan. Kalaunay nakatsamba umano sila ng isang sasakyang naiwanang nakabukas sa harap ng isang supermarket. Hindi na nakita sa CCTV kung ano ang ginawa nila. Pero ang sumunod na eksena, makikita ulit ang grupong naglalakad pa rin. Ang nakaitim na binatilyo, may suot ng sling bag na natangay na pala nila mula sa pinuntiryang kotse.
Naglalaman daw yan ng 40,000 pesos na cash at 10,000 pesos na tseke. Naiwan niya daw yung sling bag niya dun sa loob. Saglit lang daw po yun. Tapos yung pagka-kaniyat na niya konti, bigla nang pag-check po nila na wala na. Ayan na po sila. Sunod na nakitang magkakasama na ang apat na minor de edad, habang may isa pang lalaki na naglalakad sa likod nila. Sa backtracking ng CCTV, napag-alabang kasabwat din pala ito. Tumakas daw ang grupo sakay ng bus. Yun pala, meron pa pala silang isang matandang kasama sa likod. Sa tingin namin lang, mature sa kanila, parang may edad na talaga yan. Patuloy pa rin pinaghahanap ang grupo ng mga kabataan. Nagbabalita mula sa Frontline, Sailin de la Cruz, News 5. Patay ang isang rider na nahulog sa hukay sa bahagi ng ginagawang Cannon Road sa Benguet. Madaling araw nang matagpuan ang bangkay ng biktima. 9 metro ang lalim ng hukay kung saan siya nahulog. Ayon sa mga otoridad, walang warning signs at kulang daw sa barikada ang ginagawang kalsada. Nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa contractor ng proyekto. Itinigil din muna ang construction sa lugar. Gumawa ng kasaysayan sa World Cup ang dalawang kasalukuyang itinuturing na pinakamahuhusay na football player. Hawak na ni Leo Messi ang record sa pinakamaraming goals sa World Cup na 18. Kasunod yan ang 2 goals na nascore niya sa laban ng Argentina kontra sa Algeria. Nahigitan na niya ang record ni German legend Miroslav Klose na may 16. Hindi naman nagpahuli si Ronaldo. Siya ang kauna-unahang player na nakascore sa 6 na magkakasunod na edisyon ng World Cup. Nakadalawang goal din siya sa laban ng Portugal kontra sa Uzbekistan. Na-inspire naman ng ilang kabataan matapos silang personal na turuan ng mahuhusay na Pinoy athlete sa Multi-Sport Clinic ng Philippine Olympic Committee o POC. Kabilang sa mga nagbahagi ng kaalaman ang Olympic medalist at boxers na sina Carlo Paalam at Ira Villegas. Naroon din si former Gilas Pilipinas sharpshooter Larry Fonacher. Bukod sa basketball at boxing, nagkaroon din ng hands-on training sa football, baseball, taekwondo at wrestling. Nasa 500 kabataan ang nakiisa sa sports clinic. Present din si POC President Bambol Tolentino at ilan pang leaders sa mga sports association. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, pasyenteng 3 buwan nang nasa ospital, umabot na sa 4 million pesos ang bill. At Facebook at TikTok, dapat na nga bang ipagbawal sa mga 16 years old pababa? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumabog ang bahagi ng tren sa Mexico nang dahil sa nahulog na tungkod ng isang bulag. Masdan po ang lalaking yan. Wala nag-a-assist sa kanya nang bumukas ang pintuan ng tren. Kaya't kinapaka pa niya ito para makasakay. Pero nahulog ang kanyang tungkod kaya't umatras siya at hindi muna sumakay. Nang umandar ang tren, bigla lang po itong sumabog. Nabawal pa nga ng usok ang buong istasyon. Yan. Wala namang nasaktan pero pansamantalang naantala ang biyahe na nakaapekto sa libo-libong pasahero. Sa investigasyon, gawa sa metal ang tungkod at tinamaan nito ang bahagi ng riles na siyang naging dahilan ng pagsabog. Halos 3 buwan nang nasa ospital ang isang babaeng binaliwala noon na ang matagal na niyang ubo. Naging komplikado pa ang gamutan nang madiskubring buntis siya. Kaya ang hospital bill nila lumobo na sa 4 na milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Yeda Pascual. 55 kilos noon, 33 kilos na lang ngayon ang timbang ng 28 anyos na si Ana. Pebrero pa raw noong nakaraang taon nang magsimula ang pag-ubo ni Ana. Inakala niyang mawawala rin ito gamit ang ilang over-the-counter na gamot. Pero pagkalipas ng ilang buwan,
Parang sobrang lala na nung problema niya, sobrang tigas na hanggang sa nung this January, nagpa-check up kami, collapse na po pala yung kabilang lungs niya. Yung daanan ng airway, nag-close na po dahil cause daw ng TB, dahil yung bacteria daw, parang sobrang high level ng bacteria ng TB niya. Dahil kapos sa pinansyal, hindi agad nakapagpakonsulta si Ana. Pero naging komplikado nang malaman na buntis si Ana. Kaya sobrang lumaki rin po yung bill. Yung antibiotic na ginagamit ay yung dapat daw po na parang safe pa rin kay baby. Ngayon magtatatlong buwan na si Ana sa ospital. Good news dahil naisalba ang kanyang isang baga at nakakahinga na ng maayos. Ligtas din daw ang lagay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Posibleng nakadagdag daw sa kanyang karamdaman ng madalas na exposure sa second-hand smoke. Naninigarilyo kasi ang kanyang ama na kamakailan lamang ay pumanaw dahil din sa TB at pneumonia. Ngayon ang problema nilang mag-asawa, paano babayaran ang 4 na milyong bills sa ospital? So may mga maganda pong puso, mabuting puso, nangingi po kami ng help kung ano lang po yung pwede nyo pong ma-help sa amin. Maraming salamat para makalabas po kami sa ospital. Sa lahat ng nanonood, pag may nararamdaman po kayo, huwag niyo po isa walang bahala. Magpa-check na po agad para maagapan po. Yun po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Susunod, News 5 exclusive. Babaeng negosyante sa Batangas patay matapos pagbabarilin. At kilalanin ang trending na rising content creator na si Lance. Tutok lamang kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglipa na online ang mga delikadong content na posible raw makalason sa isipan ng mga kabataan. Kaya naman pinag-uusapan ngayon kung dapat bang ipagbawal ang social media sa mga edad 16 pababa. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Isang pindot lang sa gadget, tila buong mundo na ang nasa kamay ng kahit sinong bata. Pero tanong ngayon, dapat na nga bang iba ng social media sa mga edad 16 pababa? Matapos sa mga nakababahalang insidente ng karahasan sa mga paaralan, muling umiinit ang debate kung sobra na ba ang impluwensya ng internet sa mga kabataan. Sa Senado, may panukalang pagbawalan ng mga batang wala pang 16 years old na magbukas o magkaroon ng social media accounts. Ang rason, masyado na raw madaling ma-expose ang mga bata sa karahasan, online hate, cyberbullying at delikadong content. At hindi lang mga politiko ang nababahala. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang paggamit ng social media ay naiuugnay sa mas mataas na antas ng anxiety, depression at aggressive behavior sa ilang kabataan. Yan nga ang kinakatakot ng inang si Amber Luminario na may anak na 11 years old. Marami kasing websites ngayon na very enticing sa mga young people, pero yung content pala niya would be violent kasi mapaplant na yun sa mind niya eh. So subconsciously nandoon na yun. Ayon naman sa nakausap naming psychologist na si Rectofen de Jesus, tila ginagawang normal ng social media at ng ilang online games ang karahasan. Ibig sabihin, pag sanay ka nang nakakita ng gantong uri ng mga kilos, maaaring makita mo ito na parang normal na lang. Na parang tipong nagiging ano na siya, parte ng pang-araw-araw mong pamumuhay. Dahil dito, madali mo nang mailagay sa realidad mo ang mga nilalaro mo. Pero hindi naman daw porket nanonood ng violent content ang bata magiging violente na rin siya. Importante raw ang gabay ng mga magulang sa mga pinapanood online ng kanilang mga anak. Ang magulang ang primary caregiver ng bata.
Ikaw ang magtuturo at magmomolde sa kung anong pahahalagahan ng anak mo habang siya ay lumalaki. Ang respeto at admiration ng bata sa magulang ay napakalaking factor na tumutulong sa kung paano sumusunod at nabubuhay ang isang bata. Para naman sa mga nakausap naming magulang, pabor sila sa social media ban para sa mga bata. Gaya na lang ni Nanay Kim Chonlok na may 3 babaeng menor de edad na anak. Number 1 rule namin dito sa bahay is hindi sila pwede mag-scroll like sa TikTok, sa YouTube, or sa Facebook ng alone. So, they have to be in a group. Medyo strict siya pakinggan, no? Pero for us kasi, yun din yung way namin para makontrol kung ano yung nakikita nila. Limitado raw ang screen time ng kanyang mga anak. Bawal magbabad sa gadget. Noong 2024, nagpasya ang Australia na ipagbawal ang social media sa mga wala pang 16 years old. At ilang bansa sa Europe ang naghihigpit din ng mga patakaran para sa mga menor de edad. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang debate. Ban nga ba o mas responsableng paggamit lang? Sa kabila niyan, merong mga eksperto na hindi pabor na i-total ban ang social media sa mga kabataan. Dahil kung tutuusin, ang internet ay source din naman ng edukasyon at impormasyon. Huwag nating tanggalin yun sa kanila, yung access to information and access to yung ability to connect with other people. Pero you don't ban them from entering the platform itself. Regulated lang. At sana may access yung parents or adult support to what the child can access, no, para din makatulong sa pag-regulate ng kung ano yung nakikita ng mga bata. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung ano ang pinapanood ng mga bata, kundi kung sino ang gumagabay sa kanila habang nagsuscroll sa screen. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Babaeng nagbabalak daw tumakbong kapitan ng barangay sa Batangas, tinambangan. At Julia Montes, kinilig sa Take Me Back videos nila ni Coco Martin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Humandusay ang isang negosyante sa Batangas matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Ang insidenteng yan nasa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakatayo sa harap ng kanyang meat shop ang babaeng negosyante sa Barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas. Kaninang madaling araw, maya-maya, dumating ang isang riding in tandem. Bumaba ang angkas nito. Lumapit sandaling kinausap ang babae na kinilalang si alias Evelyn. Pero bigla siyang umiwas sa lalaki at nagtangkang tumakbo. Pero dito na siya, pinagbabaril ng lalaki. Bumagsak si Evelyn sa gilid ng kalsada habang agad namang sumibat ang riding in tandem. Ayon sa may-ari ng katabing meat shop, akala nila ilaw lang na sumabog ang narinig na putok ng baril sa labas ng tindahan. Nandun ako sa loob ng meat shop ko. May unang putok po. Kala ko po ilaw na pumutok. Tapos nung nakita ko si Ate Evelyn na nakahiga na, bumaba na kami. Dumapa na kami doon sa aming meat shop. Kasi naramdaman ko na baril ata yung pumutok na yun kasi sunod-sunod na. Dead on the spot si Evelyn. Ayon sa kanyang mga kabarangay, isang mabuting ina at matulungin sa kapwa ang biktima. Balak pa raw sana nitong tumakbo bilang kapitana sa kalapit na barangay sa darating na eleksyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon at backtracking sa mga CCTV para makilala ang mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Malagim na trahedya naman sa India, 15 estudyante namatay sa sunog. Sa video, kitang nilamon ng apoy ang isang gusali sa Uttar Pradesh. Isang lalaki ang biglang tumalon mula sa ikatlong palapag para makaligtas. Sinubukan siyang saluhin ng mga tao pero tumama pa rin ang kanyang likod sa semento. Kabilang siya sa 24 na dinala sa ospital. Napagalamang video gaming zone ang second floor ng gusali, habang IT networking office naman ang third floor. Hinala ng mga otoridad sa pet shop sa ground floor nagmula ang apoy. Namatay rin ang mga natrap na hayop doon. Inalampang sa apoy habang inaresto na ang tatlong may-ari ng establishmento. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kilig throwback ng malala ang Take Me Back video ng ilang moments sina Julia Montes at Coco Martin. Sa unang clip pa lang, natawa pero halatang kinilig si Julia. Kwento niya, kuya raw ang tawag niya dati kay Coco para hindi mahalatang crush siya ng aktor or crush niya ang aktor. Ilan pa sa mga ipinakitang clip ang mga dating proyekto na pinagsamahan nila ni Coco, pati na ang kanyang debut kung saan escort niya si Coco Martin. Fast forward to today, gabi-gabi na po na nating ma-experience ang Coco Jewel kilig sa Sigabo. Kaya para wala tayong ma-miss out na Coco Jewel moments, abangan ang Sigabo pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Coco Jewel at syempre lalong-lalo na kay Coco. Coco Martin Sigabo dahil marami po kaming sorpresa at handog para po sa inyo. Ito pa nga, kuhang-kuha ng isang rising content creator ang attention span ng netizens sa kanyang malaki alaman na content. This is Lance. Kilalanin po natin siya sa Frontline Report na ito. This is Lance! This is Lance! This is Lance! Baka hindi nyo pa siya kilala. O eto, isa pa. This is Lance! This is Lance! This is Lance! Siya ang rising content creator na si Luis Ann Dagal o mas kilala bilang Lance. Isang veterinary medicine student si Lance at trending siya sa kanyang mga educational videos at fun facts na simple lang. Gaya nito. Ano nga ba ang nauna? Ang itlog o ang manok? Bakit namuputol ang buntot ng butiki tapos tumutubo? O diba? Pero may sagot dyan si Lance. Kaya naman madali itong kinaaliwan ng netizens. Refreshing daw kasi kung paano yan i-present ni Lance. At very engaging din ang kanyang mga edits. Bukod dyan, si Lance may pa-motivational speech din. Pakiramdam mo ba nagkulang ka ngayong araw? Hindi mo naman palaging kailangan maging at your best. O diba? Soothing pa nga ang voice kaya naman hatak viewers din si Lance. Kaya ngayon, from this... This is Lance! This is Lance! This is Lance! Ay gago, may signal. Eh may mga gumagaya na rin sa kanyang vibe and intro. This is Lance! Sabi nga nila, kapag para sa'yo. Ang kailangan mo lang ay magtiwala at maghintay. Eh pati si Chairman, si Baet na content creator, nahawa sa vibes. Kung may extra ka dyan, para sa akin yan, hiramin ko na muna. Si Baet na to, naki-online lang kay Lance. O eto pa, imbis na Lance, ang intro niya ay... This is Lance! Patok ang refreshing video ni Lance. Pero sa kabila ng wholesome content, ang ilang lalaking netizens kinukumpara ang pananamit ni Lance sa iba pang mga content creators na babae. Kesyo mas maganda raw tularan si Lance dahil sa clean look nito. Pero ang malala, may isang lalaking content creator na nag-post ng AI photo kasama si Lance nang nakabikini. Kaya ang wholesome sanang vibe ng rising influencer nababahiran ngayon dahil sa pang-sexualize online. Kaya sagot niya, maging siya ay hindi nakaligtas sa pambabastos. Hindi rin daw niya makonsider na achievement ang pagtaas ng kanyang followers kung may mga kababaihan na ibinababa para lang may maitaas. Kaya giit niya, hindi siya masayang may mga babaeng binabash, minamaliit, kinukumpara gamit ang pangalan niya. Sa ngayon, sa loob ng 2 linggo, pumalo na sa higit 4 million ang followers ni Lance.
Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Good job, Lance. Yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po, si Jervy Rights. Nakakatuwa. Galing ni Lance, Oo, no? si Lance. Nakarelate ako sa This is Lunch. Nakakatawa yung lunch. Subukan mo. This is Yang. Ay, hindi. Yang! Pangit eh. Mag-cute Ginawa pa naman rin, niya. this is lunch. Ginawa naman niya. Okay. Yung lunch na lang, lunch. Mas gusto ko. Ay, Nakakatuwa yung mga content niya. Very informative. Yes, at yes. saka pasok na pasok sa mga content ng Gen Z. ang gaang niyang panoorin. Nakakatuwa. Very charming. Ayan, and very smart. O yan mga kapatid ha. Samahan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, sa 1PH, sa RPTV, True TV, at 105.9 True FM. Kami inyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.